Mayong gabi sa tanan, mga kaigsunan sa labangon. Niyata sa napo na nga bahin sa atong series Blessed with All Spiritual Blessings. Niyata sa episode 10. Taod-taod na yun yung akong video. Daghanang video kayo sa Tumay Bustari, napulo na ang akong video sa YouTube, mga 20 kapina. By the way, kung mo view mo sa akong mga video sa YouTube, gawas nga mo like mo subscribe mo, wa mo bayran mo subscribe. Ang meaning nga mo subscribe lang sa akong channel nga nagasunod mo sa video. Wa man di man ko kaabot pa nang nailain og moabot og 1,000 na ay mo bayad ang YouTube. Wa man ko mag-register na. Ang ako lang nga ma-available ni sa YouTube aron nga daghan maka-view ang gospel, ang atong teachings mo lapnag sa lain-laing dapit. Daghan ang mga nagtanaw ini sa Manila. Kung imo makita sa ubang mga video nako sa YouTube na may view og 50 kapin na ay 40 kapin. So mo na siya. So ang akong account name Pastor Ben Masyon Pastor Ben Masyon sa YouTube mo display na dayon tong pili lang ka sa mga video dito na ay Bible study nya na po Sunday service. Later on magbutang ra kog mga dugang video diha sa YouTube na dili akong turno sa Sunday. Okay, padayon ta niya nata sa chapter 5 sa Book of Ephesians, as we learn that this book is the blueprint of God for the church. This is a book that is purposely inspired by God to let us know the detailed plan of God for His church. Sa chapter 5 ta, o maugyapon ato ning verse by verse, o taman asa ta sa atong Bible study maabot karon nga gabhion. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. Thank you, Lord, for this another opportunity that you have given to us, that we can continue to study your word. We really praise you and thank you that you made yourself knowable. You made yourself, you reveal yourself and disclose yourself to us, so that despite of man's limitation, we can still know you because you decide to reveal yourself to us. Thank you, Lord, for this Bible study. We are aware that you have intentionally blessed us with all spiritual blessings. It was really your intention to bless us, and that kind of blessing is all spiritual blessings in Christ Jesus. We thank you, Lord, that you made us worthy recipient of the blessings that is spiritual coming from Jesus Christ. As we continue to study the book of Ephesians, may you open our hearts and our minds and give us the ability to understand and learn your words, Lord. May you speak to our hearts, whatever our situation is, no matter what we are going through. Lord, you know it. And we thank you that, Lord, this opportunity to strengthen our lives as we fight against worries, against anxieties, against this pandemic, Lord.
psychologically, we are affected because we don't know when this pandemic will stop. But Lord, we will continue to stand firmly in the Word of God and by faith that, Lord, at the end of this pandemic, we will come out victorious. We will come out triumphant against this pandemic without being harmed, without being inflicted with this ferocious virus. Thank you, Lord, for the things that we are going to learn this evening's Bible study. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Chapter 5 opens the word therefore. Whenever you find the word therefore in the Bible, it means that the following lines are conclusions of the previous chapters or arguments or principles that was previously presented. The verse 1 begin with the word therefore, be followers of God as their children. It is a command. It is in imperative mood. Be ye therefore followers of God as their children. Giablihan ni Pablo kini sa usa ka awhag nga busa, o kining busa niya naga refer ni sa mga previous nga mga arguments niya gikan sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Kining pulong nga followers, be the therefore followers, gikan ni sa Grigo nga mimetis, kining pulong mimetis, ang ipasabot ini nga basically this word means to imitate or to act like one, but in its usage in the New Testament, this means to be a follower, to be a learner of God. That means as we decide to be a follower of Jesus Christ, we are ready to act the way God acts. We are ready to speak the way God speaks. The believers loves to be a follower of God. This is the whole concept of this word. Be ye followers of God. Actually, sa akong mensahe karong Domingo, nag-iskot ko dito og pag-colonize. When Jesus colonized the earth, it means He was bringing His culture, His values, His laws, His will and principles to the earth until we, His people, will begin to learn and reflect His values and culture, etc. So here, again, Paul admonishes us to be a follower of God, meaning we have to imitate God. We have to put ourselves a learner, a student of God. Atong himuon, atong kaugalingon nga estudyante nga musunod sa atong magtutudlo. Kining pulong mimetis mo'y usa ka participle nga ang ipasabot niya usa ka nagapadayon nga aksyon, usa ka nagapadayon nga lihok. Tungod kay kini usa man ka verb nga participle. Sa to pa ang nasa mind ni Paul mao nga magpadayon kita nga mag-decide, magdesisyon nga magasunod kang Jesus. Be a follower of God as
as dear children, mga anak sa Dios. So mo ni siya ang ipasabot din ni Paul. So gisugo ta nga mo awat ta, mo sunod ta sa atong Ginoo. Unya gisundan niya sa verse 2, and walk, kanang pulong-an, kanang kai is a conjunction sa Greek, kai, and nagpasabot na nga kining maong sentence sa verse 2 sumpay kini kung unsay ideya sa verse 1. Mo nang mingog and kai. Unya mingon diha nga walk. Ang walk dinhi usa gihapon ka continuous action matud pa sa Griego dinhi peripatio. Ang peripatio mo usa ka continuous action. Nagpasabot ni nga di ni lakaw ka ng magalakaw ta nga tiil apan ang pulong walk, that means to conduct one's life or to behave one's life or to live up a kind of life. So mao gyapon ni imitate God, meaning be a follower of God, meaning to imitate God's work, to imitate God's way, to speak the way God spoke. This is how to be a follower of God, and therefore as we follow, let us walk. Paripatio, meaning continuous gyapon, magapadayon ta sa pagkinabuhi. Ang ipasabot ining paripatio mao kining to conduct one's life or to pass one's life. Kining paggawi, taras, pamatasan, dapat kita magakinabuhi. Walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself to us an offering and sacrifice to God for a sweet smelling savor. Mao ni siya. So mao ni siya. Kining duha ka bersikulo naga auhag kini nga how a Christian behave as a follower of Christ, as a follower of God. Unsa ta pagkinabuhi? So magkinabuhi ta. Ang pinaka sukdanan sa bisan kinsang mo claim nga siya Christian, nga siya anak sa Dios, nga siya nag-alagad sa Ginoo, nga siya may relasyon sa Dios, ang pinakadag-anan na adto na siya daugon. Dili na siya daugon kunon sa kakakusog mo claim nga ako Christian. Di na siya daugon sa imong pagpakita nga kung kapila ka musudog simbahan, kapila ka magbasa sa Biblia. Dili na diha mo isukdanan. Ang sukdanan sa usa ka matuod og genuine nga anak sa Dios, kining dear children of God, kining giingon ni Pablo dinhi, walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and sacrifice to God. Dunay duha ka paggamit dinhi nga love. Before ko mag-expound na ng duha ka love, maorang akong sumpayan katong akong gisulti nga ang pinakasukdanan sa bisan kinsang tao nga mag-claim nga siya Christian, naa diha gayud mo fall sa iyang decisive nga action sa pagkinabuhi o pagbehave o pagkandak sa iyang kinabuhi diha kang Kristo. Kay bisag unsa kalanog ang imong pag-angkon nga ikaw magtotoo apan ang imong binuhatan, mas lanog pa kay sa imong gisulti, nga sukwahi sa imong gisulti. Dili na siya plausible, dili na siya maayo nga witness, di na siya convincing nga testimony nga mo claim ka nga ikaw usa ka alagad sa Dios, usa ka anak sa Dios, and yet
you behave your life differently than you claim. Next on. So, mao gyud ni ang paagi sa Ginoo nga gisulat ni niya dinhi nga bahin sa blueprint niya sa church para kanato. Aron nga walay ma-left ba, walay ma-miss sa mga kinahanglanon nato nga mga information para sa usa ka godly life. So walk, dunay duha ka paggamit din hig love. Walk in love as Christ also hath loved us. O, murag pareha ng love, pero sa Grego, duha ni ka klase sa gugma. Walk in love, ang noun siya, agape. As in Christ. Maingon diha kang Kristo. Unya, ang ikaduhang love, walk in love, as Christ also hath loved us. Agapao siya, verb. Ang agapao nga verb, mao kining usa ka klase sa paghigugma nga unconditional. Layo, dili, pareha. Walk in love, kini nga love, matod pa sa Biblia, usa ka brother love, usa ka brother affection, goodwill, or benevolence. It is a brotherly love. It is a love for the brethren. He admonished every believer to show a brotherly love as Christ loved us. Lahi nga love, agapao. So, it is a phileo. God, the Bible commands here us to have a phileo love, a brotherly love, as Christ has agapao us. Verb ng ang agapao, ang noun niya agape, agape. Unya ang verb agapao. Ang agapao usa ka from the root word agape. This is the highest form of love. This is the kind of love that needs not to be loved in return. Kining gugma maoy usa ka gugma nga magpadayong mahigugma bisag way response, bisag way return, bisan pa kaaway kining klase sa gugma. It is a kind of love nga naa gipasundayag ni Kristo. Sa ato pa ang sugo din maghinigugma ay ta sa gugmang inigsuon. Maingon nga si Kristo nahigugma kanato sa usa ka gugmang way kondisyon. Sa usa ka gugmang unconditional. Kung mayong tag unconditional love, gugma nga magpadayong mahigugma bisan og walay bawas nga gugma. Pero nindot pod og nga bawas. Pero bawsan man o dili, walay mausab, pabilin nga gugma. Ang Dios ra ang nakapasundayag ining klasiha sa gugma. Pero later, when we are grown enough, because the Bible says that when we were born from above, we were made partakers of God's divine nature. Meaning, sa diyang natao tapag-usab, gihimo tang manununod sa mga kinaiya sa Diyos. O unsa may mga kinaiya sa Diyos, ang values sa Ginoo. Usa sa mga values sa Ginoo, faithful, righteous, holy, ug loving. Ug ayang pagkamahigugmaon, wala kini inunta, walay paglubad, walay kondisyon. Amen. Hallelujah. So, maglakaw kita diha sa paghigugma. Magkinabuhi kita diha sa paghigugma. Si Pablo iyang butang tanan ang unsay picture sa usa ka Kristohanon nga takos pangasaw ni Kristo. Kining usa ka Kristohanon nga magpasundayag sa gugmang inigsuon. Walk in love, magkinabuhi ta. We have to behave and live up a life of love, brotherly love.
pakita taog gugmang inigsuon. Sa tinuod lang, kining pagka magsuon nato diha sa Dios, mas lalom og banding kana, mas lalom kana og dikit og sandurot kaysa igsuon sa unod, igsuon sa dugo. Lawom ma kay spiritual man eh, lasting man eh. Unya, dinhi medyo ni palain si Pablo. Mayon siya, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as becometh saints. Nasa verse 3. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be named among you as fitting for saints. Usa ka sharp kayo nga warning. But fornication, ano sa maning fornication din kining fornication maoy gitawag og illicit sexual intercourse. Usa ka unlawful nga sexual intercourse outside of married life. Ang fornication mao kining mga mahitabo sexually between between a man and a woman, between an unmarried man and unmarried woman. Mo na fornication. Kanang una-una ba sa uyab, fornication na. Ang adultery mao kanang babae nga nakigrelasyon og minyo nga lalaki, mo na adultery. Ang concubinage mao kanang laki nga nakigpuyo og babae nga way kasal. O sa kalaki nga minyo nga nagkigpuyo og babae bisan og dili minyo. Ang kanang lakiha ang iyang tawag concubinage. Og ang kaso anang bayhana kay minyo man ang lakiha, adultery. Yan na lang nato na daghanon. All uncleanness or covetousness, let it not be one's name above me. Ingon si Pablo, apan kining maong mga pagkigilawas og tanang mga kahugawan og mga kadalo, kining pulong ning kadalo. Kining pagkadalo gitawag sa Grego pleonexia. Pleonexia. Kining greedy desire to have more or covetousness, avarice or avarice. Pagkalawom nining pleonexia. Kining wala kay tagbaw sa unsay naa. Bisan og naa nimo, you want more. Gi-categorize ni Pablo nga pareha equally ang iyang intensity sa kasalanan. Atong basahon ning musunod pang mga linya kaya pareha ra man ni sila tanan. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are unbecoming, but rather giving of thanks. For this you know, that every fornicator or unclean person or covetous man who is an idolater has no inheritance in the kingdom of Christ and of God. Tinaw kaayo. Iyang equal kining tanan nga violation, fornication, uncleanness, covetousness,
filthiness, neither filthiness, foolish talking, or jesting. Napay usa. Idolater. Iyaranggi usa ka package nga parehara ni silang saa. So dili pwede makaingon ang uban nga dili man ko fornicator. Pero foolish talker siya. Pareha ra gihapon ng saa. Equal ra gihapon nga dili sila parte sa kingdom of God. Foolish talking or jesting. Kining pulong nga jesting, filthiness nor foolish talking or jesting. Maoy o sa kapulong nga eutrapelia. O sa ka compound nga pulong nga derivative sa base nga ang meaning kanang usa ka klase sa tiaw, usa ka klase sa joke nga malicious nga pagkatiaw. Nakoy amigo namisita mi sa among pong amigo. Dugay-dugay na tong amiguhan na mo ikakita niya. Among giadto. Pag abot na mo, minyo na day siya, doon na yung sa kana. Unya, hitsuraan lang niya asawa. Na kini kaming barkadahagod kay mga joker lagi mi. Gwapa man niya asawa niya. Kami, pa may mga asawa puro. Ang iyang unang greetings kay ingon mag gupaha day kusa among tawag ba kusa ganda ng asawa mo pahiram ay bitti diretso akong migoy ingnan siya nga. Bakit? Kusa? Ayaw ko sa klase ng biro mo. Pare, ayaw ko sa klase ng biro mo. Sakto man po kay dili man jud pud tuangay tingali nga joke bisag unsa mo ka suod. Gwapahan ni mo kasawa bay pahuwama ko. Uy, mura mag-giisip rag butang nga huwaman. So, kanabang mga hilas nga mga joke nga below the belt gi-categorize na ni Pablo nga parihara og klase sa fornication, covetousness, kining idolater, pagsimba og mga larawan, pagsimba og Diyos, parihara kategori nga they cannot inherit the kingdom of Christ and of God. So imo makita din giklaro gyud nga parehara ng kingdom of God o kingdom of Christ. Kay parehara man sila ila ra maning project. The Father sent Jesus Christ on earth to colonize the earth and bring into the earth the culture in heaven. So that we, the subjects of Christ, His citizens, the children of God, will learn His culture, His values, His principles, His laws, and even the mindset of God. So, dinhi parihara. Kining pulong dinhi nga foolish talking. He avoids foolish talking. The word foolish talking is morologia, which means silly or stupid talking. The Greek word for jesting is eutrapelia. Basically, there is the implication here that this eutrapelia in essence is a bad
joke. Ang dinautan nga joke. Kining joke nga dili mahimutang sa hustong dapit na ay bad consequences. Pila na preso diha sa pier, diha sa airport kay nag-joke nga naanay bomba na ako'y dang bomba. Preso. Kay bawal man di ay ng mga joke nga nana. So, mao ni siya. Neither filthiness, dili kono ni makaplagan diha kaninyo nganuman matud niya kay as becometh saints. Nga sa verse 3. Are unbecoming but rather give thanks. For this, you know that every fornicator or unclean person or covetous man who is an idolater has no inheritance in the kingdom of God. Ang niya sa ubo sa 3. Fornication and all uncleanness, covetousness, let it not be named among you as fitting for saints. Kay dili ni angayan sa usa ka balaan. The word saint here is from the word hagios, adjective. That means a person who is being set apart by God. A person who is holy. A person who is being sanctified by God. When we were saved by the blood of Jesus, the Holy Spirit sanctified us. It means we are being set apart from the world, and we should behave as if we are in heaven, because the earth nga gi-colonize ni Christ extension sa langit. Unsa tong colony? A colony is a territory that is ruled by a distant king. Pagkalayo ang langit. And God wanted to colonize the earth and bring the earth His culture, His values, His laws, His principles. So, we are now the colony of heaven. And therefore, as a colony, we need to behave just the same as the life of the colonizer. Morning, be followers of God. Muawat ta kay gi-colonize man ta. Di naman ta ining kalibutan na ni ata ning kalibutan ni pero mubehave ta nga dili na taga kalibutan kay muawat na ta sa kinabuhi sa colonizer si Jesus Christ. Dako kaayo nga bagsak kining pag-ingon dinhi nga, for this you know that no, sa King James kining verse 5, for there you know that every fornicator or unclean person, pero diri sa King James gigamitan diri og for this you know that no warmonger. Kanang warmonger is a person, a man who prostitute his body to others, lust for hire. Kining warmonger dinhi mao'y usa ka tawo nga prostitute siyang kay galingon. Ang iyang Grigo gud kay pornos, from which we derive the word pornography. The word warmonger sa King James means a person who prostitute his body to others' lust for hire. Munang di porno. Kanang nagapakita sa iyang hubad nga lawas aron pag-entice,
dani og pagtintal sa kaibog sa uban. Unya laki ni siya. Maaman. So, why lain kining bag-ong termino ini karon bisan sa panahon namo sa among nightclub, sa nightclub pa na may gitawag og na mga club nga gitawag og mga macho dancers. Ang macho dancers mga laki na nga mga nindot og lawas, gi-hire na sa club nga ang customer halos tanan mga homosexuals, mga gay. Pagkagubuta kayo, pagkasaba kayo, basta kay nindot mga bodybuilder ang ubang pang-hiron lagi. Na ako amigo nga dancer ini. Ha? Per night ang iyang kuwan. Na ang iyang suhol. Pornos, warmonger, o saka adto pa kong sang adlaw ini nakadiscover sa akong pagtuon ining atong lesson. Yung kinideng warmonger, simple siya diri sa English, pero pag tanaw na to sa Greek kay pornos unya ang iyang meaning di ay a man who prostitute his body to others lust for hire, a male prostitute, a man who indulges in unlawful sexual intercourse or fornication. Kaning turo-turo, ning kuturo-turo mo kining usa ka sexual intercourse nga special show pakita sa mga tao. Usa ni sa pinakangilad, pinaka-perverted nga klase sa kasalanan nga ang buhat nga angay unta himuon sa tago, gi-display, himong for sale. Panahon ni Pablo naa na di ay ni. Panahon ni Pablo nga kadugay na to. Makainguntag mga inosente pa ang mga tao. Pero pag naa na ni kay abi ninyo ang kining Efeso, pag sud niya dinhi sa Efeso, grabe ang idolatry dinhi. Grabe ang niago dinhi ang Temple of Diana, the goddess of love, the goddess of fertility, aw sa ka-prostitute. Niya dinhi ang labi-labi kadako nga Temple of Diana nga puno sa mga Diyos-Diyos. Dinhi pagsod ni Pablo kay nakapaynir man siya 2 ka tuig dinhi. Sa mga previous lesson na to. Ang unang gilantugin na dinhi mga 2 ka dagkong school of philosophy. Ang mga Epicurean ug mga Stoics. Ang mga Stoics, ang ilang philosophy mo nga dili sila magpadaog sa ilang emotion. Ang mga Epicurean pod, ug unsay makalipay nila maunay ilang himuon. Way pakialam sila og bisan unsa pa na ang mga konsekwensya na, basta kun unsay makalipay. Kaya happiness is the most important thing sa mga Epicurean. Puro ni matod pa ni Pablo, gipangbuntog ko ang mga pangatarungan sa mga maalamon ning kalibutan. Iyang gilubag na kanang mapangatanguran. So, panahon ni Pablo naanay daghang prostitute ug naanay gitawag og warmonger, mga macho dancer, mga toro-toro, kanang live show, diha na sa iyang panahon. O gi-categorize niya nga kini mga nag-practice ini walay bahin sa kingharian ni Kristo og sa Dios. So, tinaw ang black and white ining pagkasulat sa blueprint ni Pablo o na blueprint sa Dios sa iyang church. Di black and white pagsulti dinhi kung kinsay maka sulod sa kingharian o dili. Therefore, do not be partakers with him. For before you were darkness, but now light in the Lord. Walk as children of light. Therefore,
Do not be partakers. Sa kuha na siya. Gikan sa verse 6, ingon diha sa verse 6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Dili lalim ng kapungtan ka sa Ginoo. Kanang pulong wrath is from the Greek word orge. Anger, the natural disposition, temper, agitation of the soul, desire, indignation. Anger exhibited in punishment, indignation. Ang mga nagpractice ini muhaling sa kaligot-got sa Ginoo. Ngadto sa mga anak sa nga masinupakon. Let no man deceive you with vain words, but be not therefore partakers with them. Ayaw mo pag-ambit nila. For ye were sometimes darkness, but now are light in the Lord. Walk as children of light. Kay kamo sa makausa, ngit-ngit pa sa alkitran mo, pariha mo ining mga tawhana, pariha mo kinabuhi ining mga tawhana sa una. Apan karunaan na mo sa kahayag busa, pag-behave mo, walk, pag kinabuhi mo, ingon nga mga anak sa kahayag. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness. Muna siya. So, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Ang bunga sa Espiritu Santo, mao ang pagkamaayo o pagkamatarong o ang kamatuoran. Proving that what is acceptable to the Lord. Ang kamatuoran, diha mao nga mo, pamatuon ug unsay acceptable sa Ginoo. Kabalota nga ang Espiritu Santo nag-reside nato og simpre mamunga ang Espiritu Santo nganhin nga nato og ang iyang bunga pagkamaayo o pagkamatarong og kamatuoran. Og ang kamatuoran mao kanang kahayag, mao kanang light, magkinabuhi ta diha sa kahayag, di ta magkinabuhi diha sa kangit-ngit. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Dili kamo makig-fellowship. Kining pulong dining fellowship is songkononeho. Songkononeho. To become partaker together with others or to have fellowship with a thing. Kana makigsalo, makigkumboya, makig-aben. Muna siya ang ipasabot ining songkoenoneo. Naapoy laing word sa fellowship ka ng koinonia. Ang koinonia is a noun. Ang songkoenoneo is a verb. Ayaw kamo pagpakiglambigit, ayaw kamo pagpakigabin, ayaw kamo pagpakiguban ining klasiha sa kinabuhi. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Yun si Pablo. Kay malisod kayo ang pagsulti. Ini mga butang nga gibuhat nimo sa tago o niya imong isulti ang imong mga sekreto. Nga dapat unta, these things should be done in secret. But you display it in the public. Kay porneo man lagi. Pornos man. Pornos is from the root word pornography. Kini mga tao nga naga-display silang kaugalingon. Are nata sa 14, mahumantay ni sa 16 tingali. Wherefore saith, awake, thou sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.
awake. Mukaw na si Pablo. Bangon na mo, pagmata na mo. Naay panahon dahil ng Kristohanon makatulog, makatagpilaw. Sa nagkatagpilaw na to, malimot na tasa, mga butang nga atong angay himuon. O kay nakatulog man, natural, pukawon. Si Pablo maingon, awake. Na sa verse 14. Therefore, he says, arise, O sleeping one, and stand up from the dead, and Christ will shine you. And Christ will shine you. Arise. So, again, it is a wake-up call of Paul. It is a wake-up call of God. Dunay daghang angle sa wake-up call sa Ginoo. Usahay ang wake-up call sa Ginoo natay mga circumstansya. Naay sakit, naay kawalad o naay kalisod, naay mga worries, naay mga problema, naay mga bikil. So sometimes if we are sensitive and if we could discern the message of God and find out the reason of such circumstance, we will conclude that it is a wake-up call of God. Sahay na ay mga aspects sa atong kinabuhi na along the journey na ay mga wake-up call sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay dili ta niya pasagdan nga totally drift out ta. Totally swayed away ta. There are times when through the Holy Spirit ang Ginoo magapamukaw kanato. Daghang paagi pagpukaw sa Ginoo nato, usa ipaagig tao, ipaagig wali, ipaagi og mga sirkumstansya. Daghang paagi if we are sensitive to the promptings of the Holy Spirit, the dealing and leading of God into our lives, we can easily, discern the will of God in our lives. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Kining archibus, circumspectly. Magkinabuhi mo nga circumspectly. Verse 15. There is a revised. Therefore, watch carefully how you walk. Ang revised. Pero dire ang mas nearest ang King James sa old manuscript. Say then that ye walk circumspectly. Kanang pulong circumspectly, pwede nato na tanawon sa ingon ni ini kapaagi. Number 1, kung makabantay mo og mga paril, habog nga paril, di nang ibabaw ana gibutangag mga bildo, para tingali nga kung dunay mo katkat, magsikanthot siya nga masamad siya. So, di gyud siya kadali-dali og layat sa pikas. Pero kung tungod sa mga tunok ana, makita nimo ng iring nga naglakaw, ibabaw anang parila nga naay dagang bildo, imo makita ang pagkapaso o pagkahinay sa iyang pagtunog. Imagine na ninyo, ang iring nga naglakaw, ibabaw sa paril nga, ang ibabaw anang parila na ay mga bildo. Dili ang iring makadagan-dagan og daliana. Kung bantayan nimo nga, paso ang iyang pagtunog, ang iyang paglakang. Maunay picture sa walk circumspectly. So, ingon usab ni anak kita sa atong pagkinabuhi nga matngon gyud ta, magamping gyud ta pag-ayo ining atong paggawi o
kinabuhi ning kalibutana. Kay sa gisgotan ni Pablo din, pagkadaghan gyoy makaswade away. Daghan gyoy makawani, daghay makapabugnaw, daghay makapag-discourage nato, daghay musulay nato nga mo paundang nato sa atong direksyon sa pagbiyahe sa pagpangalaga. Another picture of walking circumspectly. Di ambot og maka-relate ba mo ini? Pero I will just like to tell you this story. Kailamang gyumog kabaw. Kabaw. Ang kabaw patunaon yun na siya ug ang yanangan nga paborito sa kabaw lapok yun na. Lapok dili kayo advisable sa kabaw nga adturan nimo siya patunaon sa suba sa tubig. Ngano man kay inig barog sa kabaw uga dayon ng tubig. Pero kung lapok nga mamilit ang lapok sa iyang lawas, inig kawas sa kabaw, bugnaw gyapon ang iyang feeling kay di man tumudalig kauga ang lapok. Okay? Karon, inig kuha na ana sa tag-iya, natural basa pa ang lapok, lapokon gyud kayo ang lawas. Unya, diri sa bukid, ang agianan sa tao, sagbot na ay mga bugang, kugon, balili, basta kay halos mapilot na ang agianan sa tao tungod sa sagbot. Unya, adto muagi ag kabaw. Adto muagi kabaw. Unya, samtang mo labay ag kabaw adto, managhid ang mga blade sa mga kugon, sa mga sagbot, sa lawas sa kabaw ug magbilintog mga lapok. Karon, ikaw nga nagsunod, nakailis ka, muagi ka atong agyanan ka, may lang agyanan man ninyong tao. Unsaon man nimo pag-agi adto nga dili ka masaghiran sa lapok nga naa namilit sa mga palwa sa kugon, mga dahon sa kugon. You need to walk circumspectly. Mao na diha ang ipasabot. Sa ato pa ang main idea ini mao nga ining kinabuhi ingon nga sakop kita sa gingharian sa Ginoo. Sa atong desire nga mo follow ni Christ, sa atong desire nga magmuawat kita sa Ginoo, to be followers of God, nga mo imitate ta sa Ginoo. Sa atong desire nga makakinabuhi ta ingon nga mga ginahin, ingon nga mga pinili sa Ginoo, maglakaw ug magkinabuhi ta nga puno gayud sa hilabihang pag-amping. Sa amo na saliti gitawag na namog pag-igno. Mag-igno ka sa imong paglakaw. Sa ato pa, muamping, magbantay. Kanang amping sikat kayo na din sa atong mga greetings tungod kay mo ni kasugaran nato atong gamiton nga. Sige, amping mo diha. Usahay tungod sa kakumon sa pulong, mura bitaw ni og nahimo na laman ning byword nato nga walay impact. Pero sa labing tinuod, sa wake up call ni Pablo, gipamukaw kita, siging-siging kita, gi-alert kita ni Pablo na ining gabhiuna nga, huy, matana, huy, gising. Gising. Let us walk circumspectly. Magpaso kita, magmatnyon ta, magamping kita sa atong kinabuhi, kay mao kana ang angayan sa usa ka balaan sa Dios. Bugat na nga topiko nga giagian nato ron, pero labihan ka nindot kayo ni kay tagaan gyud tag direct kaayo nga tan-awonon sa usa ka direksyon sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Magigsunod. Decide na gyud. Dili na gyud panahon ron nga mag half committed kita. Dili. It's time to be serious. It's high time to be serious in Christ. Hallelujah. Nanalang ko
6 minutes. Niyan nata sa verse 16. Redeeming the time because the days are evil. Redeeming. The word redeeming is from the Greek word exagorazo. The word exagorazo matod pa ni Isidro, usa sa mga Hebrew o Greek scholar. Ingon siya, basically, this means to buy back a slave sold out in the marketplace. But then, in the light of the context, the thing to be bought back is time. Time here is kairos. That means moments of opportunity. This could refer to moments of opportunity to serve God or to work with God. Matod pa niya. So, exagoraso. Buying. Redeem the time. Atong paliton o pahimuslan ang time. Doon naman ko'y duha ka klase sa time. Ang una kanang gitawag og chronos. The word chronos is kining natural course of time, kining alauna, alas 2, alas 3, buntag udto hapon, kining Lunes, Martes, Miyerkules, Enero, Pebrero, Marso, 1993, 1994, 1995, tuig, na mo'y chronos. The natural succession of time. Mo'y chronos. But here, kining time din it's not chronos, but it is kairos. Ang kairos means an opportune time. It means moments of opportunity. Ang moments of opportunity is limited. It is passing. Once it passes, there is no way for it to go back. Ang mga kahigayunan o oportunidad nga mulabay na walay seguridad kung unsaon ni pagpabalik. Ang mind sa magsusulat ini mao nga samtang adlawan pa, samtang may panahon ta sa oportunidad, ato kining buhaton, atong i-grab ang mga oportunidad nga kita makakinabuhi ingon nga follower of God. Let us redeem the time. Meaning, let us grab all the opportunity. Samtang may panahon pa. Now, what is kairos, by the way? What does it mean? Ining pulong moment of opportunity. Kay Ginoo may nagsulti ini, in the mindset of God, ang moment of opportunity, ang gospel. Kining forgiveness. Una, sa makasasala, kining tawag sa kaluwasan. The offer of salvation is the moment of opportunity. Here in the gospel dispensation, we have to redeem. We have to grab the opportunity wherein the offer of forgiveness is still here. Number 2, the opportunity to work in the vineyard of God. Ang oportunidad nga makapamuhat ta. Dili, maingon ko nga kining kairos, limited ra ni ang time, dili ni kanunay. Sa to pa, dili kanang tanang panahon na ay grasya sa pasaylo. Dili ni kanunay nga na ay mupasaylo nato. Kay later, kung lanilo na ang church, wala na'y pagsangyaw sa may balita. Another thing to redeem is our opportunity to work for God.
is our opportunity to offer our life in the service of Christ. Kung dili nato ni himuon karon kanus aman pa. Kung dili ikaw kinsaman pa. Ug kung dili dinhi sa atong dapit asaman. So, the opportune time may refer to the gospel time, the time of grace, the time of forgiveness, the time when a repentant sinner could be forgiven and enjoy eternal life and forgiveness. Secondly, the opportune time to work the ministry of God, to be in the mission of Christ. Wake up calls, wake up, ye sleeper. Ingon siya. Pag mata mo, kay ang natulog, wa man na magtrabaho. Kinsabay natog nga nagdaro. Na gidaman nga natog. Bangon lagkalit ni lakaw, pero tagsar man na, daman man na, wa man ay tarong nga ma-accomplish ana. So magigsonan. Dinita taman, ala 1 hour na ko. Ala 7:40 na. Ato ning padayonon sa tumoy. Nindot kayo ang atong Bible study rong gabihon na. Kung nitubay lang mo, kung nisunod mo sa dagan sa ideya sa atong magsusulat, makakita mo kung sa unsang paagi ang Dios nagsulat ini nga blueprint o giunsat niya pagpreparar nga inigikan unya nato dinhi ning kalibutan na wala tay mahayan nga sa paglingi nato sa kalibutan tuan nata sa langit naatay mga mahayan tungod kay naay mga butang nga atong nasipyat nga wa nato mahimo. Everything is written in the Bible for each believer, for every follower of Christ, aron nga masangkap tatanan sa tanang maayong buhat, aron nga didto sa langit di ta makapanaklag pagkalaaya nganong wa man kumubuhat adto, nganong wa man to nako himua. So nilabay na ang opportune time. So let us be conscious to redeem the time, to buy back the opportune time, to grab all the opportunity given by God under our power para inigabot niya nato sa panahon dito sa langit. Wala tay mahayan nga. Huy, laaya, wa man tunak, nganong wa man tunako mahin. Amen. Hallelujah. Magampo ta. Thank you, Lord. Pagka maayo nimo, Lord. Pagka sangkap o pagka-informative sa imong sulat sa Ephesians 5, sa imong mahal na pulong. Ginoo, help us to be follower of Christ. Help us, Lord, to imitate the life of Christ because He is our ultimate model and example of a Christ-centered life. Salamat, Lord. Ni mao nga Bible study kung ampo nga makat-on kami og lawom alang niini. We will ponder more and contemplate deeper on this matter, Lord God. Salamat, Lord. Continue to protect us, God, from that coronavirus, that none of us, Lord God, members of GIK family will be infected. Lord, I pray also for the provision, tagbuang mo bang inangla. Mga abangon sa balay, Lord, mga gastuhon adlaw-adlaw, taliwala ning malisod nga panahon. Ginoo, ako gaampo nga mag-extend ka sa imong grasya o kaluoy ngadto sa mga kaigsuonan. Salamat, Lord, sa paghupay niya itong nagkagulol, nagkabalaka, Lord. Akong giampo, Ginoo, nga mapawi gikan sa ilang mga kasing-kasing ang mga kabalaka sa ilang kinabuhi. Lord, likuna ang matagusa. Nining gabi una, akong gipasalamatan ka sa among nakatunan diha sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Kumusta mong tanan? God bless you all. Gimingaw na ko ninyo. Mingaw na ko sa atong fellowship diha. Saon taman, di pa man yun mika
biyahe. So, agwanta lang sa tayo ng video lang. Amen. Ayaw pagkalimot sa pagtanaw sa video sa akong channel sa YouTube. Unya, pinduta ang subscribe dito aron nga makakita ko dito nga daghang ni view, o kung daghan mo view, prioritize na ko i-display sa taga YouTube. Amen. God bless.